In this video, we will talk about the real reason why you're stuck. Maybe you are an entrepreneur, a businessman, pero nahihirapan kang palakihin yung negosyo mo. And maybe you are reading a lot of books, watching a lot of videos, enrolling on a lot of courses, attending a lot of seminars, pero hanggang ngayon walang nagbabago sa negosyo mo. Maybe you are an employee or an OFW na kumikita ka naman ng pera, pero bakit parang hindi ka nakakaipon? Parang ang hirap makamove forward in life, ang hirap mag-start ng hustle, ang hirap mag-start ng negosyo, at parang pabalik-balik ka sa simula. Or maybe you are someone who keep telling yourself na sisimulan ko na, gagawin ko na talaga, I will start something new, I will start working out, I will start to build discipline, I will start a new career, I will start working on my passion, I will start loving myself, I will start creating content, I will start. Pero hanggang ngayon, hindi mo pa rin nasisimulan. Again, this video is for you. So now, we will unlock 3 major reasons why you are stuck. Let's start with number 1. You don't know who you are. Hindi mo kilala sarili mo. And that keeps you stuck. Kaya paulit-ulit yung nangyayari sa'yo. Think about it. If you are working really hard, paulit-ulit yung ginagawa mo, at hindi mo kilala sarili mo, hindi mo ngayon alam yung mga bagay na gusto mo, at hindi mo ngayon siya maibibigay sa sarili mo. Pag hindi mo maibigay sa sarili mo yung gusto mo, kasi nga hindi mo kilala sarili mo, mababurnout ka, mauubos ka, masasagad ka. Pag nasagad ka, titigil ka, and then you will start over. Mawawala yung momentum mo. Maybe the only gap is loving yourself. Pero how can you love yourself if you don't even know who you are? Alam niyo ba guys, nangyari to sa akin. Way back. If you're watching my videos, you probably know the story already. I started my business when I was 16. I became a millionaire at the age of 19. I became a multi-millionaire at 21. And then I became a speaker in different industries. I started my own company when I was 26. And I thought I'm on top of the world. I thought I'm on top of the food chain. I'm the best. Ang lupit ko, ang yaman ko, naka-Ford Mustang ako. Ang bata ko pa, ang yaman ko na. Batang milyonaryo, malupit, grabe. Kaya nga lagi kong sinasabi, ang pera, nilalagay sa bulsa, hindi sa ulo. Because I've been there. Alam ko ang pwedeng maging resulta kapag ang pera napunta na sa ulo. And another thing, alam ko ang pwedeng mangyari sa isang tao kapag hindi mo kilala sarili mo kasi naranasan ko din. So balikan natin, when I was 26, I started building my own company. O, nagsimula kasi ako from an urgency na gusto kong yumaman para makatulong sa nanay ko. Pero hindi ko pala kilala sarili ko. And I'm not working on myself. I was continuously working to earn the money, to build systems, to learn how to sell, to learn how to lead people. But I don't even know who I am. So what happened was, since hindi ko kilala sarili ko, I don't know how to love myself. And since I don't love myself, I don't know how to receive love. I don't know how to receive appreciation. So sobrang hardworking ako, kaya malalim ang conditions na binigay ko sa pagre-receive ng love. Meaning, nung may sarili na akong negosyo, of course, I would have executives, managers, leaders. So yung mga leaders sa company ko, tinutulungan ko, minementor ko, sinusuportahan ko. Siyempre, magte-thank you sila. Siyempre, magbibigay sila ng appreciation. But I don't know how to receive that appreciation. Kasi nga may condition ako. Ang conditions ko, I have to work hard, I have to create results first. Huwag muna kayong mag-thank you hanggang hindi kayo nagiging milyonaryo. Huwag ka munang mag-thank you hanggat walang resulta. Marunong lang akong mag-receive ng thank you kapag sagad na ako, kapag todo na lahat. So, ibig sabihin, todo ako sa effort, todo ako sa pagbibigay ng lahat. Todo sa pera, todo sa utak, todo sa puso, todo sa effort. All in and everything. Parang sugal. I was betting on people. I am investing my time, my effort, my money, my emotions on people. Hindi nga ako marunong mag-receive ng love, diba? Hindi ako marunong mag-receive ng appreciation. Kasi nga, again, hindi ko mahal ang sarili ko. So what happened was, feeling ko walang nakaka-appreciate sa akin. Pakiramdam ko walang nagpapasalamat sa akin. Pakiramdam ko nung time na yon wala silang pakialam sa akin. At dumating sa point na binibili ko na yung leaders ko. Binibili ko na yung mga tao. I'm giving and giving and giving and giving hanggang ubos na ako. To the point that I was trying to please people, I was trying to buy appreciation and gratitude, nagkamali ngayon ako ng mga taong pinagtiwalaan. And I lost 20 million in the process. Most of my money are in real estate. Syempre, expenses. Kasi pag nag-ooperate ka ng negosyo, namumuhunan ka muna ng malaki. Iba pa yung sa puhunan na nalugi. Iba pa yung sa renta na nalugi.
Iba pa yung sa mga construction na nalugi. So I lost almost everything. I lost my confidence, my self-worth, my hair, and I lost myself. And that was the first time in 13 years na nag-commute ako ulit. Kasi sa sobrang stress ko nung time na yon, nagpatakbo ako ng mabilis, binitawan ko yung manibela, na-aksidente tuloy ako. So imagine, I lost money, I lost my car, I lost myself, hindi ko na ngayon alam yung gagawin ko. I was lost. So I decided to invest all my money in personal development. Kasi kumikita naman ako ng pera ng time na yon. Alam ko kung paano ako gagawa ng pera. Alam ko kung paano mag-train ng tao. Pero at some point, naisabotahe ko pa rin yung sarili ko. Kasi nga, hindi ko mahal yung sarili ko. Narinig ko si Jim Rohn. Sabi niya, for things to change, you have to change. Sabi pa niya, income does not far exceed personal development. Sa isip-isip ko, ang dami ko nang naging pera, pero hindi pala ako nag-invest sa sarili ko. Akala ko, ang investment sa sarili, yung bibili ng kotse, yung bibili ng bahay, yung luho. Hindi pala. Ang investment pala talaga sa sarili is yung nag-grow ka, yung natututo ka. So nag-invest ako sa sarili ko. Umatanda ko ng mga leadership programs, T. Harv Eker, Tony Robbins. At ang pinaka natutunan ko kay Tony Robbins, step number 1 in creating lasting change. It's in self-mastery as well. It's appreciate and understand your world. Na-realize ko, step 1 pa lang, wala na ako. So kahit pala yumaman ako, babalik ako sa simula kasi hindi ko kilala sarili ko. So this is a very important question to answer. Who the are you? Sino ka ba talaga? So let me share with you a framework in self-mastery and success blueprint that will help you understand gaano ba ka-importante yung kilala mo ang sarili mo. And it's what we call the iceberg framework. Most of the time, ang nakikita lang natin yung tip of the iceberg. And the tip represents the results, the events, the flex, the success. Basically, ang nakikita lang natin, yung mga pagpa-flex ng mga taong successful na, ng mga taong nakarating na. Ang nakikita lang natin, yung mga highlights ng buhay nila. Yung magagandang events, yung magagandang nangyari sa buhay nila. Ang nakikita nyo lang yung magandang relo, yung magandang bahay, yung magandang kotse, yung pagta-travel sa iba't ibang bansa, yung mga happy moments. Because understand that the people who are successful right now, they endured a lot of pain. At hindi sila pabebe para i-share pa nila sa social media yung mabibigat na nangyari sa buhay nila. Kaya syempre, puro wins yung pinapakita. Puro success. Puro results. And that's only the tip of the iceberg. But underneath the success, underneath the results, underneath the events, merong tinatawag na actions and behaviors. And this is how you behave. These are the actions that you took. Meaning, yung resulta nanggaling sa action. Yung resulta nanggaling sa how you behave during a moment of success, during a moment of failure. Because again, when you try something new in your life, di ba mahirap? When you start your own business, di ba mahirap? Actually, kung magsisimula ka palang magnegosyo, ang hirap na, di ba? Iniisip mo palang yung idea, yung products, naiisip mo na agad kung magkano yung gagastusin mo. Tapos ano yung strategy para mabenta mo yung produkto. Tapos iniisip mo na rin kung tatalab ba yung strategy. Kakaisip mo, wala ka nang nagawa. And that is how you behave. That's how you show up. Nag-isip ka nang nag-isip, hindi ka nag-take ng action. Ang tagal mo nang nagtatrabaho sa Pilipinas or baka sa ibang bansa. And maybe you are watching a lot of my videos. Baka na-inspire ka na magnegosyo, na-inspire ka na kumita ng pera. And you keep telling yourself, magsisimula na akong magnegosyo. I will start something new in my life. Pero nung iniisip mo pala ano yung gagawin mo, na problema ka na kaagad, nasaktan ka na agad, nahirapan ka na agad. At pwede mo siyang ikwento sa mga mahal mo sa buhay. Pwede mo siyang ikwento sa community mo, pero hindi lahat susuporta sa'yo. So maho-hold back ka ngayon. And what do you do when someone is trying to hold you back from doing something meaningful in your life? Ano gagawin mo kapag may pumipigil sa yung gawin yung gusto mo? Yung alam mong makakatulong sa'yo. Kung magpapapigil ka, that is how you behave. That's the action you chose. Yun yung pinili mong gawin. So the bigger question now is, Sir MJ,
Bakit ganon? Bakit namin pinipili yung alam naming hindi makakatulong sa amin? Bakit namin pinipiling hindi gawin yung mga bagay na alam naming gusto naman naming gawin? And the reason for that is this. This is what we call the self-image. Yung tingin mo sa sarili mo. Yung identity mo. And if you don't know who you really are, the environment will dictate who you are. Your identity. So nakadepende ka ngayon sa sasabihin ng ibang tao, sa makikita mo. So pag hindi mo kilala sarili mo, pabago-bago ka ng identity, depende kung sinong kausap mo. Depende kung sinong kasama mo. Depende sa mood mo. Kapag masaya ka, okay ka, extrovert ka. Kapag malungkot ka, mahiyain ka, introvert ka. Kapag marami kang pera, risk taker ka. Pag wala ka ng pera, kuripot ka. So wala kang definite na identity kasi nga, hindi mo kilala sarili mo. And how can you actually move forward kung hindi mo kilala sarili mo? And mind you, ang self-image ang nagdidictate ng actions and behavior mo. Ang self-image, yung tingin mo sa sarili mo, yung identity mo, ang nagdidikta kung paano ka mag-behave, kung paano ka mag-take ng action. Think about it. May kakilala ka bang negosyante na paulit-ulit nilang sinasabi na mayaman ako, magaling ako sa pera. And guess what? Di ba nangyayari? At kung magiging kaibigan mo tong taong to at i-share niya sa'yo ang totoo, sure ako ang dami niyang pinagdaan ng problema. Sure ako meron din siyang dinaan ng financial struggles. Pero dahil ang tingin niya sa sarili niya, magaling ako sa pera, makakabangon ako, alam ko gagawin, guess what? Kahit ilang beses bumagsak, ilang beses lumubog, nakakabangon, nakakabawi. It's because that's their identity. Yun ang tingin nila sa sarili nila. So they behave a certain way during a struggle na imbes na tumupi sila, gagawan nila ng paraan. Imbes na magmukmuk sa bahay, magtitake ng action. Imbes na sumuko at bumitaw, since ang thinking, magaling ako sa pera, negosyante ako, ilalaban nila, itutuloy nila. At yung actions and behaviors ang nagdidikta ng resultang meron ka, ng mga pangyayari or events. And that is the main reason why they are successful and you are not yet successful. Kasi baka wala kang tiwala sa sarili mo at paano ka magtitiwala sa sarili mo kung hindi mo kilala ang sarili mo. Another example is, may maririnig ka bang mga tao na laging sinasabi na masipag ako, malakas ako bahala, kaya ko to. Napapansin mo ba na kahit gaano kabigat yung dumadating na problema sa kanya, nalalampasan talaga niya. Hindi talaga siya sumusuko. Kasi yun ang tingin niya sa sarili niya. Remember that money won't make you a millionaire. It's your identity. It's your self-image. Yung tingin mo sa sarili mo. Kasi halimbawa, pulube, bigyan mo ng 5 milyon. Ano mangyayari? Milyonaryo siya ngayon. Pero baka after 1 week or 1 month, ubos na yung pera niya. Milyonaryo. Tanggalan mo ng pera. Makakabawi, hindi. Makakabawi. It's because it's not the money, it's the identity. So the bigger question now is how do we build a new identity or a new self-image? And this is what we call the structure of living. It's more on designing your life. Kailangan mong i-design yung buhay mo, kailangan mo ng step-by-step structure na gagawin mo everyday, consistently, to actually change your identity, to change your self-image. Meaning, ang tinatrabaho mo every single day is not to get the results, but to change your identity. Baguhin yung belief. Kasi pag nagbago yung belief mo sa sarili mo, magbabago yung automatic actions and behaviors mo. Pag nagbago yung dalawang yan, automatic din ang magandang resulta. At hindi na siya mawawala sa'yo. Hindi ka na magiging stuck, hindi ka na magpapabalik-balik kasi nagbago na yung tingin mo sa sarili mo. Nagbago na yung mismong identity mo. So, imbis na mag-burnout ka at huminto ka na lang, kaya magre-reset ka ulit, dire-diretso yung pagte-take mo ng action. Makakapag-build ka ng momentum because now you understand and you love who you are. Because you know who you are. So now, let's unlock the second reason why you are stuck.
And yes, it's you don't know what you want. Hindi mo alam ang gusto mo. It's because if you don't know who you are, you don't know what you want. Always remember that for you to be pointed towards the right direction, you have to have a destination. At kung hindi mo alam ang gusto mo, hindi mo alam ang destination mo. Kung hindi mo kilala ang sarili mo, hindi mo alam kung nasan ka ngayon. And this is the main reason why you've been working really hard, but maybe you are moving towards the wrong direction. So kahit anong pagod mo, kahit anong hirap mo, kahit tuloy-tuloy ka, ginagawa mo naman yung best mo, bakit parang walang nangyayari? Kasi nga, mali yung direction. Hindi ka papunta sa success. Hindi ka papunta sa gusto mo. Kasi hindi mo nga alam yung gusto mo. So anong solusyon dito? Alamin mo. So in terms of understanding this two, I will introduce a really powerful skill in Success Blueprint and Self-Mastery. And it's what we call pattern recognition. So you have a lot of patterns. Now, how do you know who you are? So paano mo malalaman kung sino ka ngayon? Para alam mo kung ano yung i-break mo, ano yung babaguhin mo. Because understand that the first step in solving a problem is recognizing that there is one. And maybe you are one. Maybe you are the problem. Baka ang problema mo, yung sarili mo. Kasi nga hindi mo alam at hindi mo kilala yung sarili mo. So ano yung mga patterns na dapat nating i-recognize? Una, yung tinatawag nating pattern of language. So I want you to write or maybe comment, ano yung tatlong paulit-ulit na sinasabi mo sa sarili mo na alam mong hindi nakakatulong sa'yo? Because believe me, alam mo yan. Maybe you are just in denial right now. Maybe you are telling yourself now, totoo naman yung sinasabi ko sa sarili ko, Sir MJ eh. Oo nga, yun ang pinaniniwalaan mong totoo. So yun ang nangyayari. Because whatever you believe is true will be true to you. So ano yung mga example? Mahihain ako, hindi ko kaya, mahina ako, wala akong pera, wala akong puhunan. If you keep telling that to yourself over and over, it will become an identity. It will become your self-image. So para makilala mo kung sino ka, obserbahan mo, recognize the patterns, ano yung lumalabas sa bibig mo. Okay? Ano yung lagi mong sinasabi. Next, your pattern of thoughts. Yung mga bagay na lagi mong iniisip. Lagi ka bang nag-iisip ng negative? Lagi ka bang nag-iisip ng toxic? Lagi ka bang nagdududa sa mga tao sa paligid mo? Lagi ka bang nagdududa sa mga napapanood mo? Sa mga nababasa mo? Kung totoo ba yan? Effective ba talaga yan? If that's how you are outside, that's how you are inside. So if you are doubting the strategies, if you are doubting the people around you, it's because you are doubting yourself. Mapanghusga ka talaga. Mahilig ka talagang magduda. So, ibig sabihin, kung lagi ka nag-iisip ng negative, that's who you are now. You are a negative person right now. Kung lagi ka nag-iisip na baka malulugi ka, that's who you are now. Mabilis ka bang ma-distract or ma-attract sa clout, sa negativity, sa chismis? Because maybe that's who you are now. Observe the patterns. Kasi yan yung patterns mo. Importanteng alam mo yan ngayon. Observe your actions. Sure ako na yung iniisip mong negative, yung language mo about yourself, nagmamatch sa actions mo. Tama ba? So kung paulit-ulit mong sinasabi na hindi mo kaya, wala ka talagang gagawin. Hindi ka talaga magta-try. Kung paulit-ulit mong pinagdududahan yung mga opportunities sa paligid mo, hindi ka magta-try, hindi ka magte-take ng action. So notice the patterns of your actions. Tamad ka ba? Lagi mo bang sinasabi yung mamaya na, bukas na? Magre-reflect yan sa actions mo. And one of the most important, your pattern of emotions. Kasi pag laging mabigat ang nararamdaman mo, mabigat din yung magiging experience mo. Always remember that the experiences you have are not coming to you. It's coming from you. Yung mga nai-experience mo, hindi yan papunta sa'yo. The abundance that you are looking for will not come to you. It will come from you. Yung hinihintay mong resulta, yung hinihintay mong abundance, yung hinihintay mong yaman, hindi siya kusang pupunta sa'yo. Manggagaling siya sa'yo. So you have to create that from you.
And that's the purpose of this. So it's from the identity and having clarity with what you want so that alam mo ngayon yung gagawin mo. The basic explanation around this will be, there's a trigger, there's a process, which is yung belief or programs, and there's an action or behavior. So na-trigger ka ng emosyon, merong lumabas sa bibig mo or merong kang thought process, merong kang lengguwahe na hindi ko kaya yan, base rin yan sa nararamdaman mo kasi connected lahat yan kasi nga yan yung patterns mo. Ipaprocess yan ng utak, puso't katawan mo. And worse is, hindi mo maiprocess ng tama yung information kasi hindi aligned ang utak at puso mo. You don't have congruence, you don't have alignment, may miscommunication. So what will happen? Hindi ka magte-take ng action. Or nalilito yung katawan mo, anong actions yung gagawin mo? And that is why you are stuck. Paggising mo sa umaga, nakita mo cellphone, that's the trigger. Sanay kang gawin yon so wala nang masyadong proseso. So, ibig sabihin, pag sanay kang gawin, nagiging smooth yung communication. So, ibig sabihin, kapag sanay kang gawin ng isang bagay, nagiging smooth yung process. So, dadamputin mo agad yung phone mo. Action agad. Kasi sanay ka doon. Meaning, kung sanay kang maging negative, kung sanay kang maging mahirap, kung sanay kang maging tamad, kung sanay kang sabihin na mamaya na, bukas na, kung sanay kang mag-delay ng decisions mo, yan ang mas madaling proseso. Wala na siyang resistance kasi sanay ka na. Paulit-ulit mo na siyang ginagawa. So, you have to recognize those patterns. And after recognizing the patterns, you have to break the patterns and create new patterns. Ano ibig sabihin nito? Halimbawa, may music na nagpe-play na hindi mo gusto. And maybe our editor can play some music right now. So, nagpe-play yung music. Ngayon, alam mo yung music na yon hindi mo gusto. Hindi naman pwede na magpe-play tayo ng another music. Kasi pag nag-play ka ng music na gusto mo, kasabay ng music na hindi mo gusto, pag nagsabay yan, hindi mo pa rin gusto yan. Magugulahan ka pa rin. Ano ginagawa ng marami? Naghahanap ng bagong music. Naghahanap ng bagong diskarte. So, tatlo ngayon yung music, sabay-sabay na nagpe-play sa utak mo, lalo kang naguguluhan, lalo kang ngayong natataranta. And that is why you are stuck. So, ano ang ibig sabihin ng breaking the patterns? Instead na mag-play ka ng bagong music, patayin mo muna yung unang music. You break the old patterns. Meaning, pag na-identify mo na yung mga emosyon na hindi nakakatulong sa'yo at nararamdaman mo na siya ulit, you have to consciously break those patterns. Yan ang ginagawa natin sa Success Blueprint actually. Yan ang ginagawa natin sa self-mastery. Kaya nga lagi kong sinasabi sa mga tao, kung hindi nagwo-work yung mga strategies mo na alam mo namang nagwo-work sa iba, it's not a problem of strategy. It's a problem of self-mastery. Kasi baka hindi maganda yung patterns mo habang ina-apply mo yung strategy. Sa'yo pa rin nakadepende yung success mo. Hindi nakadepende ang success mo sa strategies. Hindi nakadepende ang success mo sa mga tools because all the tools are already available for you. Nakadepende ang success mo sa sarili mo in how you can control yourself. So, ibig sabihin, pag meron ka na namang hindi magandang language towards yourself, sinasabi mo na namang hindi mo kaya, you have to intentionally break those patterns and create new patterns. Papalitan mo ngayon yung lengguwahe. Ngayon, initially, that will be a new trigger. At kapag bago yung trigger, syempre yung proseso hindi pa sanay, meron tayong tinatawag na resistance. Hindi pa siya smooth. So, mahihirapan ka pang i-process yung bagong trigger, yung bagong information. Kaya dapat paulit-ulit. Kaya dapat naka-structure. Kaya dapat intentional ka. Kaya dapat gustong-gusto mo talaga na i-unstuck yung sarili mo. Gusto mo talagang mag-move forward. Kaya nga importante na alam mo yung gusto mo. At alam mo sa sarili mo na dun ka papunta. Para mahirapan ka man sa proseso ng pag-eliminate ng old patterns mo, sa pagbe-break ng old patterns mo, alam mo na worth it siya for you. Because you are now moving towards your goals and dreams no matter how hard it is. At kapag na-create mo na yung bagong patterns, it will now become your new identity, magiging smooth na yung proseso. So you identify ano yung maling patterns, you break the old patterns, and you create new patterns conducive, aligned, connected sa goals mo. So the bigger question now is, ano ba yung goals mo? Diyan ulit papasok yung understanding what you want. So again, just observe yourself. Ano ba yung mga bagay na gusto mo? When I ask you right now,
What do you really want? Ano yung unang pumasok sa utak mo? Yung totoo. Alisin muna natin yung hirap, yung pagod, yung puyat. Alisin mo muna yung imposible ata, Sir MJ eh. Let's break the patterns. You don't have to close your eyes. We don't have to meditate. But while listening to my voice right now, I want you to calm yourself. Just remove all the tension in your body. Gaanan mo lang yung katawan mo, maybe sit straight right now, and just remove the tension in your face. Baka kasi mamaya habang nakikinig ka, nakaganyan ka, no? Ano kaya yung nasa mukha ni Sir MJ, no? So just remove that tension in your face. Just relax. And then maybe relax your body. And maybe just change how you breathe. Just allow. Don't try to manipulate your breathing. Don't try to control your breathing. Just let it flow naturally. Take a deep breath in. Gently exhale. And again, I'm gonna ask you, what do you truly want? And just allow. Ano yung mga bagay na unang pumapasok sa isip mo? Write that as fast as you can. Comment that as fast as you can. I'm gonna ask you again. Ano ang ibig sabihin sa'yo ng success? When I say a beautiful and meaningful life, anong ibig sabihin nun sa'yo? Anong nakikita mo? Because the truth is, you already know the answer. Napipigilan lang mag-flow yung information kasi hindi ka aligned. So what we want is maging aligned ka every day para alam mo yung gusto mo. And when there's a moment of alignment na naramdaman mo sa sarili mo na ito talaga yung gusto mo, write it. Yung gustong-gusto mo ngayon, pag wala ka na sa mood, kapag hindi ka na okay, minsan hindi mo na naman pinaniniwalaan. Kaya very important na isulat mo yung gusto mo. The third reason why you're stuck is you don't know what to do. Hindi mo alam yung gagawin mo. So if you don't know who you are, eventually, hindi mo rin alam yung gusto mo. At kapag hindi mo alam yung gusto mo, hindi mo rin alam yung gagawin mo. So ibig sabihin, ito yung dahilan bakit everyday parang hindi mo alam yung gagawin mo. Naranasan mo na ba yung pagkagising mo sa umaga, hindi mo alam yung gusto mo. So ngayon mag-iisip ka, what do I want? Parang gusto ko mag-travel, or gusto kong kumain ng masarap, o gusto kong mag-exercise, o gusto ko ng magandang buhay. Pwedeng manonood ka sa social media, mag-scroll ka, pwedeng magsa-search ka. And mind you, this may take hours. For some people, this may take days. Pero sabihin na natin, in a few hours, na-discover mo, naintindihan mo yung gusto mo. Saka ka palang magpaplano. Paplanuhin mo ngayon. I-overthink mo ngayon yung diskarte. Paano mo makukuha? Anong gagawin mo ngayon? And then, papasok pa dyan yung mga duda mo. Yung mga old patterns mo. Yung paniniwala mo sa sarili mo. Yung mga negative experiences mo about the strategies that you are thinking right now. About the thing that you are thinking right now. Tapos maaalala mo lahat. For example, you wanna start a business. Maaalala mo yung sinabi ng nanay mo, kapitbahay mo, nung kakilala mo, nung kaibigan mo, na naloko sila, na nalugi sila, na nahirapan sila. All these negative stories will hold you back from creating a clear plan. So after a few hours, let's just say may plano ka na. Saka ka palang magte-take ng action. Anong oras na? Gabi na. So pag nag-take ka ng action, maybe you have the perfect strategy. Maybe it's really working for other people. Pero bakit hindi gumagana sa'yo? Kasi first time mo siyang gagawin. Kasi nagsisimula ka pa lang. Kasi ngayon mo palang i-a-apply yung strategy. And more importantly, wala ka ng energy. Kasi yung willpower mo, naubos na sa pag-iisip kung anong gusto mo at ano yung plano mo. And that's what we call decision fatigue. And pwede sa sobrang dami ng kailangan mong gawin, iniisip mo pa lang yung gagawin mo, pagod ka na. That's the decision fatigue. And that is the main reason why it's really important that you already know what you want now. At isulat mo para hindi mo nahahanapin. And then mag-create ka ng plano para paggising mo sa umaga, it's time for you to take action right away. Mataas pa yung energy levels mo, marami ka pang willpower, magte-take ka na agad ng action. So umaga pa lang, you are getting things done. That's the importance of having a structure. That's the importance of knowing who you are, what you want, and what to do. I'm gonna share you a really powerful exercise right now na ginagawa ko mismo. Think of this video as a free course. Because what I'm sharing with you is in Success Blueprint. What I'm sharing with you is in Self-Mastery. And this is something na hanggang ngayon ginagamit ko at ina-apply ko sa buhay ko. So ngayon, I want you to define what you want. So nandito yung goals mo.
Pwedeng magkakaiba tayo ng goals. But I'm gonna put a number right now because it's really important that you are specific and clear with your goals, okay? Pwedeng ang goal mo is to earn your first million. And maybe build your own business. Kung may business ka na, maybe it's to hit a milestone. Okay? Kasi yung pagtatayo ng negosyo, it's a milestone. Pagtatayo ng bagong branch, it's another milestone. If you are in other industries like network marketing, insurance, real estate, it can be an award. It can be a position. Okay? So, isulat lang natin dyan. And maybe there's a material thing that you truly want. Like a car. Kasi hirap na hirap ka nang mag-commute. And maybe there's a story around this, which is important. Meron siyang meaning sa'yo. Na nasa isip mo, pag nagkakotse ka, isasakay mo yung magulang mo. Isasakay mo yung partner mo. At sobrang makakatulong sa'yo kasi pag nagde-deliver ka ng products, nagta-travel ka, hindi ka na mababasa ng ulan, hindi ka na maiinitan. Maybe this is something that you want and something na makakatulong sa'yo as an asset in your business. Maybe buying some assets. So this answers the question, what do you really want? Okay? And maybe this is you right now. Napag-usapan na natin kanina, ano yung mga patterns na dapat mong i-break. So, pwedeng nandito yan. Nandito yung doubt. Liitan lang natin. Nandito yung fear. Nandito yung negativity. Importanteng na-identify mo yan lahat para pag umatake, kapag andyan siya ulit, nagdududa na naman ako. Hindi mo siya i-aalaw. Kasi nare-recognize mo na siya. Hindi mo siya hahayaan lang. Kasi kilala mo na siya. O, duda, andyan ka na naman. Mamaya ka na. Magte-take pa ako ng action eh. Okay? Mamaya ka na, fear. Magte-take pa ako ng action eh. Makikipag-usap pa ako sa kliyente eh. Magtatayo na ako ng negosyo eh. Nagpaplano na ako ngayon eh. Hindi ngayon yung timing mo. You now know how to break the patterns. Ang akin, makipag-break ka na kay drama. Iwan mo na si drama. Iwan mo na si fear. Iwan mo na si duda. Iwan mo na si negativity. Ang toxic na karelasyon ni drama, hinahayaan mo pa siya sa buhay mo. Wala naman siyang maitutulong sa'yo, sinusyota mo pa si drama. Bitawan mo na. Kasi pag binitawan mo si drama, ang kapalit niyan, makukuha mo yung mga bagay na gusto mo. Finally, hindi ka na stuck. So again, balikan natin. Balikan natin dito, stuck. Tapos, mañana. So, ito yung mga bagay na binibreak natin. Just identify them. Okay? Ngayon, kilala mo na sarili mo. Alam mo yung mali sa'yo. Dapat matutunan mong mahalin yung sarili mo, mahalin yung mali sa'yo para maitama mo. Kasi maitatama mo lang yung sarili mo kapag hindi mo na hinuhusgahan yung sarili mo. You cannot change someone you are trying to judge. Hindi mo kayang baguhin yung taong hinuhusgahan mo. And that means, hindi mo kayang tulungan ng sarili mo kung huhusgahan mo yung sarili mo. At tandaan mo, walang ibang tutulong sa'yo. Kasi kahit anong sabihin ko sa video na to, ikaw pa rin ang tutulong sa sarili mo. We will now answer the question, who? Drawing tayo ng tao. Let's talk about the mind, the heart, and the body. Your thoughts, your emotions, and your actions. Meaning, let's act as if. Act as if nakuha mo na lahat ng goals mo. Nakuha mo na yung first million mo. Lumalago na yung negosyo mo. Nagda-drive ka na ng kotse mo. You have assets in your business. You have assets in your career. You are moving forward in your life. Just imagine that right now. So the bigger question now is paano ka na mag-isip? Ano na yung attitude mo? Ano na yung paniniwala mo sa pera? Ano na yung paniniwala mo sa mga bagay na pwedeng mangyari sa'yo? Because now you know what's possible. Now you know what you can do. You have evidences that you can. Lalalim yung paniniwala mo sa sarili mo, sa negosyo mo, sa kakayanan mo. How would you feel? Grateful. How will you show up? Maaga ka ba? Excited ka bang gigising? Excited ka bang mag-take ng action? Paano ka maglakad? Tumayo, umupo. Paano ka kumamay? Paano ka magbihis? How will you talk if you are already earning millions?
Di ba mas confident ka na? Mas masayahin ka na? Di ba mas mabait ka dapat? So ngayon, hindi ka na toxic. Ngayon, hindi ka na negative. So ano na ang ugali mo? Sino ka na kapag ito na yung kinikita mo? Kapag nakuha mo na yung goals mo? And that will be your new identity. Ito yung good news ko sa inyo. Yes, it will take time and a lot of effort for you to get what you want. But changing who you are is free. Pwede kang maging ganito ngayon. Pwedeng ganito ka-confident ngayon. Pwedeng maayos ka mag-isip ngayon. Maayos ang attitude mo ngayon. Pwedeng positive yung utak mo ngayon. Pwedeng maganda yung iniisip mo ngayon. Pwedeng naniniwala ka sa sarili mo ngayon. Pwedeng nare-respeto mo yung sarili mo ngayon. Pwedeng mahal na mahal mo yung sarili mo ngayon. Pwedeng maayos yung upo mo, maayos yung lakad mo. You can show up this way and it's free. And the good news is, when you change who you are, mas mabilis mong makukuha yung what you want. Alam niyo ba guys, way back, ito yung ginawa ko sa sarili ko. Sinulat ko sa isang papel, MJ Lopez. Tapos dinefine ko yung goals ko. Inisa-isa ko yan, yung pera, yung kotse, yung bahay. Sobrang dami kong sinulat. And to support all that, nagsasearch pa ako ng pictures sa Instagram and Google. So lumalabas lagi si Pinterest. So gusto ko yung lagi akong nakasuit. So nagsasearch ako, classy men. Tapos lagi ko siyang tinitingnan, visualize ko, time will come, magiging ganyan ako. Tapos nagsulat ako ng X amount of money na gusto kong makita sa bank account ko. It means net income, savings. Tapos sinulat ko rin doon na magiging magaling na speaker ako. So naghanap ako ng picture ng speaker, tapos maraming tao. That will be Tony Robbins. And then I asked myself, paano ko mag-isip kapag ito na yung buhay ko? So nakapag-build ako ng behavior. Siguro pag ito na income ko, excited akong babangon. Excited akong magte-take ng action. Kasi ang dami ko ng pera, momentum na ako eh. So mas magsisipag ako. Excited akong bumangon. Excited akong gumising. Excited akong mag-take ng action. Since nagsasalita ako sa harap ng maraming tao, siguro ang galing ko nang magsalita. Tapos ganun kaganda suit ko. Siyempre mas confident akong maglakad, tumayo, umupo. Saka pag nandyan ako, mas confident ako. Mas mabilis ako mag-isip. Mas magaling ako. Tapos pag dumaan ako sa problema, kayang-kaya ko nang i-handle. May pera ako eh. Kayang-kaya ko nang i-handle. Successful na ako eh. Meron akong clear definition na kapag dumating yung challenges, yung problems, ito yung behavior ko. At kapag dumating yung mga moment of success, ito rin yung behavior ko. Ito yung attitude ko. Ito yung paraan ko ng pag-iisip. Ganito ako mag-take ng action. Malinaw din sa akin yung actions na gagawin ko. So what I did, ginawa ko lang siya araw-araw, doing my best, intentionally acting as if ako na yung MJ Lopez na pinapangarap ko. Guys, for 10 years, almost everyday akong nagtotok ng libre. Pero ako yung unang-unang dumadating sa office. Bakit? I'm gonna act as if bayad ako ng milyon. Na I'm gonna wear a suit na sobrang ginastosan ko as if bayad ako ng milyon dito kahit libre lang siya. I'm gonna have so much energy, I will create so much value as if 1,000 na yung nakikinig sa akin. Guys, dyan ako gumaling. Ginawa ko lang to paulit-ulit, consistently. At alam nyo ba, yung MJ na pinapangarap ko dati, ako na ngayon. Sa ilang oras kong pagsasalita, I am paid millions of money. Libo-libo na yung nakikinig. Nabibili ko na yung mga bagay na gusto ko. Just because in-apply ko yung tinuturo ko dito sa video na to. Yes, this is something that I did myself. And this is something that I'm still doing right now. Guys, this framework right here created a lot of millionaires and a lot of results in Success Blueprint and Self-Mastery already. And this is something that you can use in your life for free. I just want you to understand that if you know who you are, you know what you want, and you know what to do, nothing can stop you. So yun lang guys, this is the end of the video, and always remember that all I want is for you to become more successful and for you to reach the next level success. And as always, everything good starts with a yes. And yes, my name is MJ Lopez, and see you soon.